Ang lalaking pinreserve ang isang bahay for 26 years para malaman kung sino yung bumawi sa buhay ng asawa niya. Isang malungkot na kwento na kahit papaano may magandang ending naman. Ito si Satoru at ang asawa niyang si Namiko Takaba. Masaya nga sila kasama yung anak nila pero isang araw mababaliktad nga yung mundo ni Satoru matapos ngang may tumegi dito kay Namiko. November 30, 1999, natagpo ang wala ng buhay si Namiko sa loob ng bahay nila. Ang beses nga siyang pinagtutusok at ang mas malala pa nga dito, ginawa sa kanya ito sa harapan ng 2 taon niyang anak. Sobrang grabe nga ng krimen na ito, nag-imbestiga naman yung mga pulis pero since limited nga lang yung technology that time, specifically sa forensics, wala silang nakuhang mga ebidensya. Nalughog ng mga pulis yung buong bahay pero ayon, hindi pa rin nila alam kung sino yung tumapos kay Namiko. Kahit na walang nahuli, hindi naman sumuko si Satoru na malulutas nga yung krimen. Naniniwala nga siyang may ebidensya pa nga doon sa bahay na posibleng makuha nga in the future, dito na nga siya nag-decide na ipapreserve nga yung dating bahay nila. Lumipat na nga sila ng anak niya pero si Satoru, tinuloy-tuloy pa nga rin yung pagbabayad nga ng renta doon sa dating apartment nila. Basically, wala na nga nakatira dito at yung tanging naiwan lang dito ay yung bakas ng mga nangyari nga kay Namiko. Di ginalaw ni Satoru yung mga gamit, iniiwasan nga niyang may magulo or malipat nga doon sa bahay, pati na nga rin yung mga nagkalat na dugo, hindi rin niya pinunasan or nilinis nga. Kumbaga kung ano yung itsura nung dati nung nangyari yung krimen, ganun pa din yung itsura niya. Nga si Satoru, naniniwala siya na someday nga sa future, mag-a-advance nga yung technology sa forensics and malalaman nga nila kung sino yung bumawi sa buhay ng asawa niya. Kabuuan, 26 years binayaran na Satoru yung apartment kung saan wala nga siyang binabago sa lugar na yon. Sumahin, umabot sa mahigit 22 million yen or mahigit 8.3 million pesos yung nagastos nga niya sa pagrenta ng apartment nila dati para lang ma-preserve. Malak lang ito, bawal galawin at nakapreserve nga lang lahat and in 2025, dito na nga magbubunga yung lahat. It's 26 years na nga since nangyari yung krimen and obviously mas advanced na nga yung DNA technology ngayon, nakatulong nga ito para ma-examine nga ng mga pulis yung crime scene nga ulit. And on October 30, 2025, inaresto ng mga pulis si Kumiko Yasufuku, 69 years old, na dating classmate ni Satoru. Nagmatch kasi yung DNA niya sa natagpuan nga doon sa apartment and itong si Kumiko, umamin naman din siya at nagsabing may crush nga daw siya kay Satoru since high school pa nga lang daw sila. Tunayan, binigyan pa nga daw ni Kumiko si Satoru ng flowers and chocolate nga nung high school sila pero tinanggihan nga ito ni Satoru kasi nga wala naman siyang gusto kay Kumiko eh. Yun kay Kumiko, nagawa lang naman daw niya yung nagawa niya dahil nga sa sobrang galit nga kay Namiko kasi nga nagseselos siya since asawa nga nito si Satoru na taong mahal na mahal niya. Malaman nga ni Satoru na si Kumiko nga yung gumawa nito, syempre nagulat siya kasi nga magkaklase sila dati. Tunayan, halos magkapit bahay lang din daw sila and so hindi daw siya makapaniwala na malapit lang daw pala sa kanya yung taong matagal na niyang hinahanap. Nga naman yung mga pulis kay Satoru kasi ayon sa kanila, kung hindi daw pinreserve ni Satoru yung apartment, malamang sa malamang hindi daw mahuhuli itong taong kumuha sa asawa niya. Sobrang kumalat nga itong kaso na ito, isa to sa mga kasong naging pundasyon para tanggalin na nga yung statute of limitation sa mga kasong pagbawi nga ng buhay. Kasi kahit sabihin na natin na 10, 20, 30, 40 or 50 years na nga yung nangyari na yun, kailangan mo pa rin pagbayaran yung krimen nga na ginawa mo. Kasi imagine the pain mula kay Satoru doon nga sa 26 years na sinisilip nga niya siguro yung bahay and ini-imagine nga niya yung asawa niyang humihingi nga ng tulong tapos wala siya. Na nga rin ulit nag-asawa si Satoru and instead, inalagaan na nga lang niya yung anak nga nila ni Namiko. Nasaan man si Namiko, sana mapayapa na nga yung kaluluwa niya and for sure, hindi na nga siya nagulat sa ginawa nga ni Satoru kasi alam naman niya kung gaano siya kamahal ng asawa at saka ng anak niya. Kalungkot lang na yung bahay kung saan nga sila sana bubuo ng mga masasayang memories ay nagkaroon nga ng lamat pero sa parehas na lugar din na ito, nagkaroon nga ng closure itong si Satoru na merong matinding pinagdadaanan nga dito.